which is the module for the unique edge na meron ka. Your unique edge when it comes to your personal brand. So, ito yung bagay na nagsiseparate sa'yo from the other people na merong personal brand. And kahit anong pang sabihin mo na sobrang dami ng tao, baka parehas lang sila ng bagay na ginagawa ko, hindi pa rin ganun yun yung case nun. Kasi iba't iba tayo ng experiences, iba't iba tayo ng way of living, iba-iba tayo ng pinanggalingan. And even though same tayo ng services, same tayo ng offer, same tayo ng business, same tayo ng mga bagay na binibenta, we are still unique from each other. Kasi magkakaiba tayong tao. And kapag nahanap mo yung mga tao na mas makaka-relate sa'yo on your own unique edge, doon at doon mo mabibuild yung following mo na loyal sa'yo on your own personal brand. So, let's proceed. And by the end of this module, you should stop copying other creators. So, hindi mo na kailangan na mangopya. Kailangan mo na lang maging true to yourself. Kailangan mo na lang i-embrace yung unique edge mo na matututunan natin dito on this module. So, you have to understand what makes you different. So, ano ba yung mga bagay na mas nagpapa-different sa'yo from other creators na meron dito? And to know how to position yourself naturally without faking your personality. So, dahil alam mo na kung ano yung bagay na pinagkaiba mo sa mga tao na to, hindi mo na kailangan to ipeke. Why generic content creators fail? Kasi if your content sounds like everyone else, kagaya ng lahat dyan na nagpo-post ng video, you will be treated like everyone else. Kapag pare-parehas kayo ng content na, hi guys, ganito yung ginawa ko ngayong araw, ganito yung mga nangyari, and like that, you will be treated like everyone else. So, you really have to filter and make yourself as unique by embracing the unique edge na meron ka and hindi lang i-copy yung mga tao na nakikita mo dito sa social media. So most creators copy what's trending. They copy how others talk, kung ano yung mga bagay na viral ngayon, kung ano yung way of talking na viral ngayon. Like for example, yung lagi kong naririnig sa TikTok na accent. Kumain nga kami ng ganito. Basta ganong accent, yung TikTok accent na tinatawag. So, kapag kinopya mo yun, magiging kagaya ka lang ng iba't ibang tao na gumagawa nun. Kasi yun yung trending. And kinakopy lang yung formats ng iba't ibang tao. So, makikita mo dito yun. And they end up invisible, forgettable, replaceable. Especially kapag may mga tao na sikat na gumagawa ng mga bagay na yun. Sila na yung mai-imagine, sila na yung mare-recognize ng mga tao once na ginawa mo yung bagay na yun and nakita yun ng audiences mo. Sila na yung mare-recognize and hindi na ikaw. So, you need to embrace your unique edge. You don't need to be different kasi you already are. Yung experiences mo, yung personality mo, completely different na yan from other people. And your uniqueness, it comes from, nandito nang gagaling, mga experiences mo. Iba't iba tayo ng experiences. Kahit may mga content creators dyan na nagtuturo on how to scale your personal brand or your business through content creation, magkaiba pa rin kami ng experience. And alam nyo kung saan ako nanggaling. Alam nyo yung backstory ko, kaya kayo nandito. Pangalawa, yung struggles. Magkakaiba tayo ng struggles lahat. May mga tao na lumaki sa ganitong way, may mga tao na lumaki sa ganitong way, and kapag may mga tao na nakarelate doon, then doon na yun, magse-separate, doon na yun mag-filter. And yung unique struggles na yun yung isa sa mga uniqueness na pwede mong i-embrace. Pangatlo is yung beliefs mo. Take for example, devout Christian ka, pwede mong ipakita yun sa mga content mo. And yung mga devout Christian, yung mga tao na truly naniniwala sa paniniwala mo, sila yung especially lalapit sa'yo. Take for example, freelancer ka and you're a Christian, you love to go to the gym, mas makaka-relate yung mga tao na Christian din, gusto mong nag-gym, and freelancers pa. So, sila yung mga tao na ma-attract mo sa contents mo. No one has your exact combination of story, skill, and perspective. Yung mga combination ng mga bagay na to na nakatay sa DNA mo, walang merong kaparehas niyan. Kapag meron, kamukhang-kamukha mo yun. And walang ganon. Kahit na kambal nga, hindi sobrang kamukha, hindi exact Xerox copy, diba? So, ibang-iba to. Ibang-iba ka sa mga tao na nagki-create ng content. So, kailangan mo lang malaman yun. Kailangan mo lang ma-pinpoint tong experiences, struggles, and beliefs. Skill, ano yung bagay na ginagawa mo, what you do, story, what you've been through, ano yung mga bagay na pinagdaanan mo, and your perspective kung paano ka mag-isip. So, yung combination ng mga bagay na to is your unique edge. Ano yung skill mo? Take for example, video editor ka, what you've been through. So, take for example, you're a video editor na lumaki sa kahirapan. Ganun. So, ikaw, video editor ka na lumaki sa kahirapan, pero naangat mo yung sarili mo through video editing, through freelancing, and yung perspective mo kung paano ka nag-isip. Like, take for example, video editor ka na naangat mo yung sarili mo sa kahirapan,
Dahil iniisip mo na you can do things basta naniniwala ka sa Diyos. So, yung combination ng mga bagay na to, yun na yung unique edge mo. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba. And yun na yung bagay na palagi mo dapat showcase sa content mo. Kasi dun ka nagiging iba sa ibang tao. Your story, ito yung gold ng personal brand mo. Kasi wala kang kaparehas ng story sa lahat ng tao. And this story is what makes people care. Lahat ng tao is gravitating or magnetized by stories. Kasi hindi na-connect yung information lang. Kapag tinuruan kita dito ng basic personal branding na hindi mo alam kung ano yung story ko, hindi mo alam kung paano ko nagamit ng mga to achieve the results na meron ako ngayon, hindi ka maniniwala kasi itong information na to makikita mo kahit saan. Pero yung taong nagtuturo niyan, yung transformation na nakuha niya through the knowledge na meron siya ngayon, yun yung bagay na nagme-make sa mga tao na mag-care sa isang bagay. Take for example, ako, naniniwala ako sa success ni Manny Pacquiao kasi nakita ko yung transformation niya from the person he is before and the person he is now. And I care about that kasi nakikita ko yung transformation. Pero kung kunyari, general boxer lang siya, lumabas lang siya bigla. So what? Pero kung kunyari si Manny Pacquiao yan, alam natin kung saan siya nanggaling, alam natin kung gaano siya naghirap, and nakita natin yung struggle niya, sobrang laking sobrang laking asset nun when it comes to your personal brand. Kapag meron kang story to tell. Kapag meron kang transformation story. And this story includes your struggles, your failures, your breakthrough. Kailangan na ipapakita mo yan sa personal brand mo. Kung ano yung mga nag-struggle mo before, ano ba yung mga bagay na nahihirapan kayo, ano yung mga naging failure mo on achieving the transformation na meron ka ngayon, and ano yung mga naging breakthrough mo, ano yung mga bagay na naipanalo mo. So, sulat mo itong mga to. Ano yung mga struggles mo ngayon? Ano yung mga naging struggles mo dati? Ano yung mga bagay na nagpa-frustrate sa'yo? Or ano yung mga bagay na nahirapan ka? So, paano mo yung na-overcome? Ano yung mga na-overcome mo? And ano yung mga bagay na binago mo para ma-overcome yung mga bagay na yun? So, lista mo itong mga to. So, your method, kung paano mo ginagawa yung mga bagay. Kasi isa rin to sa unique edge mo. Kasi hindi lahat tayo pare-parehas ng way of doing things. People don't just follow what you do. They follow how you do it. Your method is your system, your process, your way of solving problems. So, example nito, merong dalawang fitness coach. And yung coach A, sinasabi niya lang, you just need to work out consistently, yun na yun. Pero yung Coach B, sinasabi niya, may fina-follow siyang 3-step system, simplify workouts to track progress, then repeat. So, sino yung mas makikita mo na valuable? Di ba yung tao na mas specific yung system? Take for example, freelancer. And yung isa, sinasabi niya lang na just outreach to clients or mag-apply ka lang na mag-apply sa onlinejobs.ph. Tapos, meron naman isang freelancer na ang sinasabi is you need to make your own personal brand and to refine your portfolio dun sa personal brand mo na yun. And pag hindi ka pa nakakuha ng client, i-improve mo lang ng i-improve yun. Maglabas ka lang na maglabas ng content. So, sino yung mas valuable sa mga to? Yung tao na vague or yung tao na specific? So, you need to show your method kung paano mo ginagawa yung mga bagay. And isa pa to sa mga nagpapayunik sa'yo. Kung ano yung personality mo. Kung ano yung style ng personality mo. Take for example, kalma ka and logical. Mas makaka-relate sa'yo mga kalma and logical. Pangalawa, kung energetic ka and hype. Kailangan ipakita mo to sa mga content mo. Kailangan energetic and hype ka talaga. Kailangan mapakita mo yung personality mo. So, kung kunyari energetic ka and hype, tapos yung content mo, calm and logical, hindi siya magiging authentic. And yung mga tao na ma-attract mo dun is hindi ka rin relate sa kanila. Kasi di ka naman ganun. Pangatlo, direct ka ba or in blunt? Pang-apat, relatable ka ba and conversational? So, conversational. So, i-define mo muna kung saan ka dito and i-implement mo to sa mga contents mo. Kasi, your vibe attracts your tribe. So, yung mga people na makaka-relate sa'yo, either calm, ma-attract mo rin yung mga taong calm. Or kung kanyari, you want humor in your work. So, ma-attract mo rin yung mga taong want ng humor sa mga work nila. Your vibe attracts your tribe. So, pag pinag-combine na to, ganito siya. Skill plus story plus perspective plus personality is equals to you. So, ito yung formula ng unique edge mo. Example, I help freelancers get clients by sharing my journey from struggling with my old computer into a freelancer that has allocation freedom. Using simple, creative, but direct systems I used for 2 years that got me where I am right now. So,
Pakita mo yung skill mo. Ano ba yung skill na meron ka ngayon? Kunyari, as a business owner, as a freelancer, as a coach, as a affiliate marketer. Ano ba yung story kung paano mo nadala yung sarili mo from before into now? Ano yung perspective mo? Paano mo ginawa yung mga bagay-bagay? Ano yung mga mindset shifts na binago mo sa sarili mo? And ano yung personality mo? Humorous ka ba? Energetic? Calm? Yung combination ng mga to, yun yung unique edge mo. So, hindi ka na magiging kaparehas ng mga tagpo-post lang ng content dito sa social media. So, dito na tayo sa action tasks. So, gawin mo to on a document and i-submit mo on the next page. So, sulat mo doon kung ano yung story mo, ano yung struggles and wins mo sa life, and kung paano mo na-achieve yung transformation na meron ka ngayon. Pangalawa, your method, your process, your systems, paano mo nagawa yun. Pangatlo, ano yung personality style mo? Like calm, humorous, energetic, straight to the point, ganun. And your unique edge statement. Kagaya ng nakita natin kanina, yung example natin. So, that will be it for module 4. And submit mo lang to on the next page. Then, we'll proceed to the next module.